kami. Nag-prepare na kami para bukas. At hanggang ngayon naman, yung ating mga election officer, busy pa rin dahil sila naman ngayon ay last day din ng filing for registration. So sa filing ng COC, meron naman po tayong guidelines na inilabas ang COMELEC, yung guidelines on the filing ng Certificate of Candidacy, Resolution 11045. So naandun po at ina-expect natin na yung ating mga kandidato ay may kopya na niyan dahil di naman po ay talagang sa kanila kumbaga man ay obligasyon nila na alamin kung ano yung mga rules at yung mga kinakailangan. Nandiyan din po sa aming website sa www.com.ph, comelec.gov.ph yung ating mga form. Kung wala pa naman po kayong mga form ng mga COC, pwede po kayo magsadya sa tanggapan ng COMELEC at kumuha po kayo ng mga form dahil kinakailangan po ay nasa tamang sukat yung ating mga certificate of candidacy form na kakailanganin. Then, kailangan din po yung ating picture. Nandun naman po sa mismong page ng ating certificate of candidacy kung ano po ang hinihingi picture. Then, dapat po notaryado. At the same time, meron po tayo dapat na yung documentary stamp. Kahit isa lang naman po documentary stamp, basta i-attach natin yung sa original copies dahil yun po ipapadala namin sa law department. Ang kailangan po ninyo i-provide ay yung inyong certificate of candidacy, duly notarized, i-fill up ka ng maayos. Kung kayo ay may partido, dapat po may nakatouch na certificate of nomination and acceptance o CONA, galing po sa inyong political party. Yun po, ang hihingin po ng COMELEC is 5 copies po sa amin. So kung kayo po magpapanotaryo, siguro mga safe po ang dapat po meron kayong mga 7 o 8 copies para po kayo may file. May file copy kayo. So yun po yung ating inaasahan sa na dapat ay gampanan ng ating mga kandidato at mahaba pa naman po ang oras, may panahon pa. Sa ngayon po, i-check na ninyo mabuti, pwede na po kayo magtanong sa amin sa mga COMELEC offices kung paano po tamang pag-feedback ng ating mga COC. Ayan. So, malinaw mga kaibigan, no? Naka-attach na po dito, sir, no? Ang CONA sa pag-filing niya COC, no? Ang lagi po tinatanong, sir, yung size ng picture. Dito madalas magkamali, no? Kaya minsan, kapag nandito na, mali yung size ng kanilang picture. Kasi yung 2x2, sabi nila, 2x2 ito, pero iba yung design, yung size ng picture. Dito po kadalasan, kapag andyan na, ay naantala dahil nga po sa may problema sa kanilang picture. Maliwanag naman kung makikita natin doon sa form na pinalabas ng COMELEC yung Certificate of Candidacy. Nasa dakong kaliwa po nung kuwan. Ang nakalagay po doon, affixes photo taken the last 6 months at saka po yung passport size. Ayan. Yun po, na maliwanag po doon na tingnan po natin na makikita natin doon sa Certificate of Candidacy form. Yung mas sa ngayon, sir, mas interesado yung ating mga kandidato, yung ating mga kababayan dun sa bago na sinasabi. Kapag nag-file ka ng COC ng October 1 hanggang 8 lang tayo, ano, ay at gusto mo mag-withdraw, hanggang kailan ka dapat pwede mag-withdraw? Ngayon po, pag nag-file ka, ang filing natin is start ng October 1 at saka October 8 nga po yung deadline. So lahat po ng withdrawal ay mangyayari lamang po at saka yung halimbawa yung papalit ka ng position ay hanggang October 8 lang po. So pag nag-file ka halimbawa, kandidato, nag-file ka ngayon na si Governor no October 1, biglang nabago ang isip mo, kinakailangan po i-withdraw mo yun. Ang last deadline mo ay October 8. Pagkatapos nung wala na po tayong withdrawal substitution, basta doon lang po sa October 1 to 8, doon po nakapaloob lamang yung ating filing ng certificate of candidacy. Yung withdrawal, siguro anytime naman mag-withdraw, pero wala na po yung substitution. Hindi katulad dati na may prescribed date tayo pag minsan umabot ng November na yung withdrawal, magsasubstitute. Lahat po yun wala na. Mangyayari na lamang po yung withdrawal and substitution from October 1 to 8. Ayan. Ay sir, pagdating naman din sa mga sabi niya, may mga dinidinig pa ang kaso na hindi po sumunod, na hindi sila nag-file ng kanilang expenditures, yung SOSE, no? Na yung iba, kahit walang finay, nag-alakas ng loob pa rin na maghahain ng COC na akala nila hindi ito mabubuklat. May mga kaso ba tayong nakapending tungkol sa ganyan sa SOSE? Ang maliwanag naman sa community procedure natin, kung may mga ganyang instances, basta hindi final judgment
Kung may mga kinakaharap na iba nating kandidato pag minsan sa ombudsman. So kung walang final judgment, tatanggapin namin ang certificate of candidacy at kung bumaba man yung desisyon na magkaroon sila ng final judgment o hatol sa kanila, ang COMELEC Law Department o INBAC ang mag-decide kung sila ma-disqualified o ano. Sapagkat yun naman ay malalaman din ng ating mga kalaban sa kandidato, maaari din ang pagpailan niya ng disqualification. So doon madidetermine natin. As of now, focus tayo dun sa filing ng certificate of candidacy at katulad nga ng narinig ko yung sinabi ni Chairman, kung mayroon ng mga pending cases na ganyan, tatanggapin namin yan. Ayun. Then, Commission and Bank ang mag-decide. Ayun. So, Or open, ano, open. department. Oo, pwede silang mag-file kahit may kinakarap silang kaso. Sabi nga, oy, saka na yan, dito muna tayo mag-focus. Ano? At din ang idadating, yung sabi nga, magkakaroon ng desisyon para sa kanila. Yes, po. Hindi natin, basta tinanggap namin, hindi naman natin yan malalaman pa kung qualified siya o what. So, di-desisyonan yan kung sila may mga kinakarap na kasong gano'n. Sapagkat ang ating chairman naman napakasipag at lagi kami pinapalalahan, very visible naman siya sa media. So kami naman dito sa ibaba ay talagang tulad yun yung preparation. Like for example, itong ang filing ng Juan, nagkaroon na ng Provincial Security Conference, sina Tony Ani, sina Hepe, in preparation para po dito sa security naman. Siyempre, lagi natin kagapay ang PNP, then ang Bureau of Fire. Nakipag-coordinate din tayo dyan para naman masigurado yung mga venue na gagamitin para sa filing ng COC hindi naman delikado sa sunog o kung ano man. Then nagkaroon na din po ng coordination ang ating mga local election officers sa PNP sapagkat yun talaga ang importante sa atin. Although hindi pa election period, importante na maproteksyon na naman natin at magkaroon ng seguridad yung magsisipag-file ng certificate of candidacy. Siyempre, lalo na yung tanggapan ng COMELEC sa pagkat natin yung mga dokumento. Oo. Dito po sila bukas. Bukas po dito po, doon po tayo, ang filing po natin dito sa provincial COMELEC dito sa province of Quezon, dito sa third floor, sa third floor po. Pero yung ating mga election officer, kalimitan po sila ay sa mga municipal building, doon sa kanilang tanggapan, doon po ang filing ng kanilang certificate of candidacy. So yun po sa ating mga kandidato, parang sa ating hindi magpaparehistro, pag natin intayin yung last day. Sa ngayon po, malaki po ang inyong responsibilidad bilang pagkandidato. Kung kayo gusto magtulong sa bayan, dapat po alamin natin yung rules and regulation regarding po dito sa filing ng certificate of candidacy. Hindi yung kung kailang kaorasan, saka may mga na-experience tayo ng vlogs dati, no? Kung kailang kaorasan, last day na, saka magpapanotaryo, kulang ng dokumentarista, walang picture, doon sa okay naman, pwede naman doon mag-pick up sa harapan namin. Dapat po pag-representin nyo, nakaprepare na lahat yan. Notaryado, para hindi po kayo, ang tawag dito, hindi naabala o mamaya, mali-mali pa yung pagkaka-pick up ninyo. Tapos, naubusan na kayo ng oras. Na-experience po natin yan ng mga nakaraang halalan. Na kung kailang kaorasan, yukos-yukos na yung COC. Saka ay gagawin doon, wala palang dogstamp, walang notaryo. So yun po, paalala po sa mga kandidato, mahaba pa naman ng panahon, bisitahin po ninyo ang tanggapan ng COMELEC o kaya ang aming website sa www.comelec.gov.ph, comelec.gov.ph. Makikita po ninyo yung resolution number 11045. Hindi ako nagkakamalaan. 11045, tama nga po. Yun po yung guidelines at nandun po yung mga attachment at mga form na dapat natin i-provide o isumite sa tanggapan ng COMELEC. Sino pa bang allowed na mga? Kailangan ba maka-rehistro ang isang media para... Sa media ho, wala po tayo... Ang media accreditation lang sa atin is doon sa canvassing na yon. Meron tayong March 25 para ma-accredit kayo at ma-acknowledge namin kayo, bibigyan namin kayo ng ID. Pero dito sa mga posting, kasi nasabi naman sa kandidato, ang sabi ng EID, kinakailangan magbigay ng anong tawag dito, yung mga social media account ng ating mga kandidato, which is hindi naman masyado na-emphasize dito sa resolution, sa guidelines. Kasi i-monitor ng COMELEC yan eh. Gusto nilang i-monitor yung paggamit ng social media account campaign. Ang sa aking idea naman, kung wala pa namang nilalabag ngayong panahon ito, dahil sa campaign period pa mayroon, doon mas siguro magkakaroon ng specific guidelines sa COMELEC. Pagdating ng before March 25 or kung ano yung campaign period, maaaring magpalabas ng guidelines at malimitahan yung mga pagpupo sa social media kasi yun yung campaign period doon magkakaroon ng pagbabawal eh.
Hindi na kasi nung kuwan eh. Hindi na kasi Hindi nung... masyado mahigpit. Oo. Gawa ng dati, ang pagkakaiba kasi ngayon, pag nag-file ka, hindi ka makanugay. Start ka na ng camping period. So ngayon, pagdating ng camping period, ang nilalabag mo na lamang siguro, ay di yung oras ng mapasubra ng exposure sa media or what, ganun. At saka susundin mo yung guidelines ng COMELEC na nakabase doon sa Per Election Act. So yun po, saka yun, dito tayo muna sa filing ng Certificate of Candidacy. By calendar naman, sunod-sunod yan eh. May makalalabas tayong mga resolution na implementing resolution. Kalimitan ang basihan lang naman natin dyan sa mga kampanya ngayon ng Per Election Act, kung Republic Act 9006. At doon yan, paikot-ikot lang tayo dyan, sizes, limits sa media, yung pag-i-interview. Doon po yun. Pero yung trabaho ng kandidato na dapat hindi clear nila yun. Sa, dahil magre-reflect yan sa SOSE nila. Kung SOSE nila. Oo. Ay kung libre naman, hindi dapat I-declare din nila. i-declare nila. I-declare din So, yun po ang medyo sa mga susunod din ang masalino na ating pwedeng masagot pagka mayroon na pang specific guidelines nila sa family. Okay, maraming salamat. Salamat, sir. Thank you po, thank you po.